Morning po mga kababayan mo, sir. This is Jam, the Filipino channel lang ang inyong lingkod. So today is December 9, 2025. At tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Ayala Mall, Ayala Avenue, San Lorenzo, Makati po yan. At dadalhin po natin sa new solid building dito sa may Jupiter Street, Bel Air, Makati. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lang pong content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, saka sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha po natin sila. At samantala, ayan, patuloy lang na mag-playan at makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Ano po ba ang ibig sabihin ng talagang po natin yung texture ng banknote. Kapag po paper banknote, ito po ay medyo magaspang or rough to the touch. While yung mga polymer banknote naman po ay smooth to the touch. Meron din po tayong mga nakaangat sa imprenta o yung mga embossed din. Ito ay rough to the touch din po. Parehas sa paper and sa polymer banknote, meron po mga nakaangat o mga naka-embossed din. Next po ay look. Sa look method, titignan at susuritin po natin ang kalidad ng imprenta ng ating mga banknotes. Dapat po high quality, maganda ang pagkaka-imprenta, made of fine, sharp lines. Hindi po dapat kumakalat ang tinta sa isang tunay na banknote. At silipin din po natin yung mga security features. Marami pong security features na nakalagay sa ating mga banknotes. Ginawa po ito ng Bangko Sentral para sa ganoon, imposibleng mag-produce ng exact replica ang mga counterfeiters. Halimbawa po ng mga pwede natin tingnan ng mga security features katulad ng watermark. Ito po yung silhouette o yung anino sa perang papel. Makikita po yan kapag tinignan po against the light yung banknote. Sa may unprinted portion po. Dapat po kamukha po siya kung sino po yung nasa portrait. Maganda rin po ang pagkakalagay sa kanya. Hindi po mukhang cartoon. Sa mga polymer naman po natin, meron dyan mga clear windows o yung mga transparent areas. Dapat po maganda, malinis din ang pagkakalagay ng mga security features. And lastly, yung tilt method. Sa tilt method po, dito po ikikilling or gagalawin natin yung pera. Kasabay ng pagdalaw natin, may mga makikita tayong pagbabago ng kulay, katulad po sa window security thread, meron po mga changes ng color, ganun din po may mga dynamic movement or paggalaw sa ating pera. Makikita yan sa enhanced value panel ng mga higher denomination para po mayroong rolling bar na umaandar kapag ginagalaw natin ang ating mga salapi. Tama. So, ganun lang po kasimple. Seal, look, and tilt method lang po. Alvin, Doris. Yeah, Ma'am Therese, may matanong tayo because we're running out of time and then na pala si Secretary Ronald Llamas din. Sabi ni Harold, meron pa po bang 20 peso bill na yung papel? Meron pa, may nakikita pa ako eh. Diba? Meron pa po nag-circulate, pero sa ngayon po, ang ginagawa na po ng pinalitan na po ito ng mga coins na po. Meron na po tayong 20 peso coins na po ang nilalabas ngayon. Pero nag-circulate pa rin po at pwede pa rin pong gamitin both yung 20 peso na papel at yung 20 peso na barya. Okay. So, pwede mong ipalot yung barya mo doon sa papel? Pwede pa? Ngayon po, mas pinapaikot po ng BSP yung 20 peso barya. Is mas matibay po ito at mas magtatagal sa sirkulasyon yung mga baryang 20 na barya po natin. Tama. Pero wala nang bago. Kumbaga pinapaubos na lang natin itong lumang 20 papel. Wala na, hindi na mag-print ng bago, ma'am. Opo. So, Pinapaubos na po yung mga unang na-imprenta ang mga 20 papel at ang ginagawa na po ngayon ulit ay yung mga 20 barya na po. Tama. Oo. Pero wala namang bagong ipiprint, ano? May forthcoming ba?
na bagong pera. Kasi ang ganda na ng design ng Oo, pera natin. yung 100, partner. Oo. maganda. Maganda yung Pero may 100. bago pa ba? May introduce pa ba kayong bago? O yan na yan? So ngayon po, wala naman pong i-introduce pa. Ang publiko naman po ay i-anunsyan po ng BSP. Kung meron na po, pero po sa ngayon, wala po at yun pa rin po ang mga denomination at mga design na ating gagamitin. Ang new generation currency, enhanced generation currency at ang first Philippine polymer banknotes po. Dali ng year. Kita mo, ninong daw lahat, oh. Yung requirement, basta ma-comply nyo lang, oh. Ano ba 12 yan eh, 12 yung requirement. Baka konti. Former Secretary Ronald Llamas is in the house. Isang panikang political analyst at apple of the eye ni former Comelec Commissioner Rowena Guanzon. Bakit nangyari? Parang tagula nito ni Guanzon. Oo. Secretary Llamas, kung naumaga po sa inyo, sir. Good morning. Umaga, Doris, Alvin, long time no see. Oo nga eh. Oo. Pero bago lahat, partner. Ako nagpapanatan eh, tinatawag niyo ako political analyst eh. Oo. Sabi niya wala ka naman ng PhD. Oh, diba? Okay na yun. Naku, wala tayong ano Look dyan. sa Philippine Stats. Correct. Political heckler. Oo, eh. Sige. Pero teka lang bago ang lahat. Huwag mo na akong masingil-singil sa pandesal. Binigyan kita, kaso wala akong discount. Sabi ni Alvin eh, hindi daw siya nakalimutan eh. Oo. Regalo, pero yung pandesal nakalimutan. Ay, Dinalhan ka daw niya, kaya lang absent ka ata sa show mo. absent. Hingin mo kay Michael Pahatin. Kay Michael Pahatin ko binigay at saka mga taga... Kay Guido, kay ano. Ano? Nadali yung flight ko eh, nadali yung flight ko nun eh. Kaya... Yun lang. Hindi ako maabot. Hindi ba, teka muna, anong reaksyon mo at pinabartagul ka ni Atty. Guanzon? Ang dami ng post, pinagtatatanong ka ng mga personal na bagay. Tuwan-tuwa ako, tawa ako ng tawa eh. No? Amazing. Pero mo, for a lawyer, no? May mga racist remarks, may mga ad hominem, di ba? May mga chismis, tapos merong red tagging, meron pang homophobic na mga statements. No? Tawa ako ng tawa. Kaya, magandang relaxation si Commissioner Guanzon. So hindi kayo napipikon, Secretary? Tama ako lang tawa. Parang siya napipikon eh. Oo. No, dahil nga nag-comment ako, actually, nung narinig ko lang, yung sinabi niya na wala kayong karapatan na tirahin siya kung wala kayong Gucci at Rolex. Oops! Sabi ko. So, paano naman kami ni Doris? Wala naman kaming Gucci at Rolex. Oy, meron ako niyan, kaya lang class A lang. Peke. Doris, baka mali yung busy. Ang spelling ng kang Gucci niya, G-U-T-S-I. Gucci. Gucci. Korean Divisoria naman yung Gucci ko. Pero seriously speaking, what is your point ba? Bakit mo siya binatikos? Dahil ba sa ginawa niyang akto ng pagsisigaw at pagmumura for being a former government official? What is your point? Sa una, mismo yung Department of Health naglabas ng circular na dapat ay hanggat maaari, voluntary, mag-wear tayo ng mask. No? Lalo na kung sabi nga niya, makati ka niya lalamunan at umubo siya. Sana huwag naman niya masamain kung sasabihan siya na mag-wear ng mask. No? Pero hindi natin alam yung kompletong konteksto dyan. Sana may CCTV yung mall para makita yung mga claims niya. Ikalawa ay nung nag-unravel siya, nung naging unhinged siya, grabe yung kanyang mga statement. Nagmumura, no? At may mga racist na remarks. Tapos ito pa, yung sinabi niya
parang sobra namang matapobre. Diba? May mga rules ng mga lawyers eh. May code of conduct sila eh. Na medyo lumalabas yan o lumalampas. No? Kaya dapat mag-ingat siya ron. Kaya nag-react ako, nag-post ako, eh bumuho yung aking self-esteem dahil wala akong Gucci at Rolex. Ayun, lalo siyang nagalit, lalo siyang nagwala. No? At todo na yung balat niya. Red tagging, cheese mark, no? Tapos yung isa namang sinabi niya, agree naman ako ron eh. Yung pangit ako. At tingin ko pati si Chris nag-agree ron eh. Ganyan ba? Ano sabi ni former Comelec Commissioner, okay lang yan. Ano daw? Okay lang yan. Okay ka naman. Naging kayo ni di ba? Aba, may mga ganun pa siya. Para may sinasabi siya, gusto mo sabihin ko? Hindi, wala ba? Naging public naman yung kanyang statement eh, di ba? Oo. Pero, Sek, yung si Guanzon, parang napaka-quick on the draw na sinampahan niya ng kaso, yung nakaalitan niya ng defamation. Ikaw ba may balak sa sampahan ng defamation? Natawa ako rin eh. Siya pa yung nagkaso ng moral defamation at saka unjust vexation. parang yung mga nakapanood ng video na nag-unravel siya. Tingin ko, nasurpresa yung mga yun eh. Siya pa yung nagkaso. No? Siya pa yung aggressive, no? Tungkol dito. Actually, ang Supreme Court on its own, motu proprio, ay pwede siyang pwede siyang investigahan. Sabi nga ng isang lawyer nyo kanina dyan, di ba? Yung kahapon, sabi ng lawyer. So, dahil meron pa dyan eh, may code of professional responsibility and accountability para sa mga abogado na dapat hindi scandalous ang iyong language, dapat culturally sensitive, no, etc. etc. Eh yung kanyang mga statement, lalo na sa kanyang mga interviews, medyo lumalabas na doon sa code na yun. Pwedeng may third party na magpapasa sa kanya ng kaso, pwede rin yung Supreme Court on its own. Actually, may mga presidents na dyan eh, na mga na-disbar, mga abogado, dahil sa ganyang klaseng scandalous conduct. Kasi po, pagkakaliwa kasi si Waze, pinapatuloy ngayon sa kabilang side. Parang papasok pa sa Petron. Pinapapasok. Ay mahirap. May mga mahihirap. Hindi ko po alam yan. Ayan, kasi Basta Jupiter po siya. Pinapatuloy niya kayo. Kaso problema, yung Petron sa kabila, may harang na po. So di rin po kayo makakatawid. And di rin ibababa niya ako sa Petron. Paglalaka rin ako. So mas okay kuya kung kakaliwa tayo. Diretso lang dun sa kaliwa. Tapos magre-reroute naman po siya papunta dun sa kabilang side. Hindi na po tayo papasok sa Petron. Diretso lang po tayo sa kaliwa. Diretsong left na lang. Tapos magre-reroute naman po siya papunta sa Kasi itong tinuturo niya is doon sa Petron. wala talagang iikutan doon. Ending yun mabababa. Ikaw daw ay isang political lecturer lang, hindi ka analyst, at wala kang trabaho naman. Ano ba ang ITR mo? Kumusta naman? Totoo naman yun. Sorry. Dahil hindi naman talaga ako political analyst. Dahil hindi naman ako graduate. Nakapausa naman ako. Ay, oo. Master ako. May trabaho ako. Ikalawa, wala naman akong trabaho. Kaya totoo naman yung sinasabi niya na hindi ako political analyst. Wala naman ako naisulat na libro. Wala naman ako naisulat na libro. Kaya wala lang ako political heckler na Alaska na lang. No? Pero yun yung problema. Pag ako ay babalatan, hindi ako sasagot ng seryoso. Alaskahin lang kita. Ito naman si Commissioner, lalo na bibikoy. Hindi niya ba alam sa mga heckler na katulad ko, ay nag-enjoy kami sa mga ganyang klaseng reaction. Sabi nga ni Napoleon, no? Alam mo yun, Doris? Oo. Iba yun yung Bitquest? Sabi ni Napoleon,
So, don't interrupt when your enemy is making a mistake. No, natutuwa lang ako, nanonood ako sa kanyang mga ginagawa. Okay, sige, may iba po. We have 3 minutes left. Ano po? Sa palagay, anong basa ninyo kayong mga political analyst, mga political pundits, mga political heckler, ano? Ay, siyempre, ilang buwan na lang, Pebrero na naman. Oo nga. Alam ko, pagdating ng Pebrero, mukhang may magpapay naman ng impeachment laban sa Vice President, ano? Do you think it will succeed this time? Well, mas mahirap ngayon ang impeachment dahil sa desisyon ng Supreme Court. Naglagay siya ng maraming requirements. Na parang yung, dati kasi simple lang eh. Yung Congress mag-impeach, yung Senado siya yung magtatry nung may impeach. Eh ngayon, parang yung Kongreso ay parang korte na rin. Kailangan nilang pakinggan yung paliwanag ng kanilang kakasuhan o impeach, etc. etc. So, hindi ganun kadali ngayon ang impeachment. Ikalawa, malapit na sa eleksyon. Diba? Sa 2028, 2026 na. Kaya marami dyan mag-hesitate. Pero ay wala masyadong parang walang lumalabas na kandidato yung administrasyon. So baka mag-hesitate mga kongresista dito sa impeachment. Pero ang mahalaga ngayon, yung ombudsman. Dahil yung ombudsman, pwedeng gawin yung hindi nagawa ng Senado. Mabuksan yung bank accounts ni Vice President Sara Duterte in relation sa kanyang talent. At ang nasabi ni Senator Trillanes na yung kanyang mga bank accounts ay posibleng may mga nakuhang pera galing sa mga drug lords, overlords, etc. Eh doon mapapatunayan pag binuksan yung kanyang bank accounts. Kung sabihan ng ombudsman yung AMLA na orderin yung mga bangko na buksan. So, ibig sabihin, may mga paraan kahit wala yung impeachment. Dahil Ronald, more than the impeachment, mukhang ang mas gagalaw ay yung ombudsman. Yes, yes. Lalo na ngayon, may nagsampa ng kaso sa ombudsman laban sa Vice President. Diba? May mga nagsampa. Yung mga dati nag-file ng impeachment, yung kanilang pinay, sinampa nila ngayon sa ombudsman. Kaya pwedeng gumalaw yon. Hindi siya matatanggal sa posisyon, pero lalabas yung mga ebidensya na hindi lumabas sa Senado dahil nga dinigil nila yung impeachment. So, ganun yung possibilities ngayon. Kaya mahalaga yung role ni Ombudsman Boying Remulla. So parang pwedeng game plan yun ng mga kalaban niya na ilalabas yung baho, ilalabas yung mga negatibo leading towards 2028 in the hope na masisira nila ang imahe ng Vice President. Pwede. Pwede yun yung track nila. Pero, baka hindi naman sila makasuhan ng oral defamation at saka unjust vexation. Bumalik ka na naman kay Consul. Kaya BFF. Isa na kaso. Gaan. No? Kaya, medyo colorful itong parating na mga buwan. Ang sabi ng Presidente, lalabas na yata yung kanyang statement today. Nalabas na. Makukulong ang mga diskaya. Sabi ng gano'n, hahanti nila yan. Yung promisa na makulong yung mga yan before Christmas ay mangyayari. Tapos, next month, baka lumabas na rin yung ICC decision, warrant of arrest para sa ikalawang senador. Tapos, yung mga ibang senador na nag-request ng ombudsman na huwag bigyan ng travel authority, baka makasuhan na yan o makulong. Dahil ang gagamitin ng ombudsman, yung malversation with falsification of public documents, non-bailable yan. Saka ang yan, ang limit, 8 million. Hindi katulad sa plunder na 50 million. At saka malaki yung requirement. So, posibleng maraming makasuhan na hindi lang contractor, hindi lang mga DPWH, kundi mga politiko, congressman, senador, school, using yung malversation with falsification of public documents. Yan ang gagamitin. Sino ang pinaka magbe-benefit sa mga ganitong klaseng ingay? Well, siyempre, magbe-benefit ang gobyerno. Dahil kung hindi nila magagawa yan, pasabog sa mukha nila yung sinimulan nila na mahiya naman kayo campaign, yung isumpong sa Pangulo. Ibig sabihin, wala naman pala sila mapahuli.
wala naman pala silang mabawi ang kayamanan. Kaya, ninakaw. Kaya ngayon, yung statement ng Pangulo, bilyon-bilyon ang aming pinraise. Bilyon-bilyon yung mga assets na aming pinraise na pwedeng bawiin. So, pag ito Doris, Alvin, messaging optics, perception. Correct. Kailangan magpakita sila na may nakakasuhan at may makukulong. At may mababawi na ninakaw. Yun yung ginagawa nila ngayon. Pero kung hindi nila magagawa yan, ay sobrang negatibo sa kanila yan. Sobrang negatibo. Kaya yun yung positibo na pwede magpakita kung magagawa nila. Okay. Thank you, boss. Salamat sa oras. Mabuhay ka. Mabuhay ang kwarto alas. Yan. Thank you, boss. Mabuhay ang pandesan. Salamat. Mabuhay ka. Thank you. Si former Secretary Ronald Llamas, isang political analyst, political heckler. Yan ang yun palang bago niya, political heckler. Ano ba? Ako, paano po Pero yan? nabasa ko yung iba part niya, sana lang huwag masyadong, too long. Ay, hindi, ganun ang laro ng hikling. Abogado Asa talo? Abogado ka. Bigon talo. Hindi, kaya nga, yun ang exit. Kasi pag una ka na bigon, talo ka. But in the end, ultimately, ikaw rin ang talo kasi ikaw yung, ayoko na, minute tayo. Dr. Hindi magandang umaga. Si Raji Pula pala nag-message ko late, hindi ko na nabasa. Raji, hindi nagpapabati ng welcome back. Okay. At si Ray C. ng Papo, kasama kay Robert Fresco ng Crossover. Magandang umaga. Dr. Jessica, good morning. Richard Mark! Si Dick Subibulit, magandang umaga. Sa mga kailan, si Rap Rosales pala. Oo. Lanet Magno, lagi nagpapa-attendance check yan sa atin. Si Rap, sabi niya pa, Ito ba? ni Mr. Big Time Winslow, Kahit malapanan dito na lang. ng Emmanuel Cuenca, Batangas. Julie Basco, good morning. Ampoy Perez. Yan. Magandang umaga. Susunod na, Sandan ng Bayan. Ano ba ito Robert, absent ata, ikaw lang daw mag-isa. huwag ka learn. Inaantok pa. Kaya mo yan? Hindi ko kayang tanggapin. Ayan, so na-drop na natin sa nasa. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muling ingat. God bless. Paalam po.